Hello mga... Ay. Ano ba yan si Joff? Na-distract tuloy ako. Ay. Unang araw pa lang minahanda kita. Diba? Mapapasana all na naman kayo. O, hayaan nyo lang ako. Dito lang naman ako nakakabawi-bawi sa mga vlog na ito. Pero sa totoong buhay naman, wala man talaga nakakagusto. Simulan na nga natin. Kung gusto mo ang isang tao, mahihirapan ka nang alisin siya sa isip at puso mo. So my suggestion to you is find a distraction. Find a better guy. Ay, ganun pala yun? So, ayun na nga. Mga dipungal, bali bumalik po ako sa Danube pag out ko sa work at nagsuot lang ako saglit ng jacket dito sa may CR habang inaantay kong sunduin ako ni Sir Brandon. Kasi maulan ngayong araw. Ayan o, tignan nyo, basa-basa yung kalsada, diba? So, dito sa umpisa, mag-aala, what's wrong with Secretary Kim muna kami, Kasi, tingin ko parang hindi bagay ni Joff maging si Aldrich na ka-love triangle nila Snoop at Irene sa Can't Buy Me Love. Mas bagay niya kasi maging si Brandon Manansala Castillo. Ito, tignan nyo, ha? So, andito na po kami sa may tapat ng Ashdan Walk. Dito po sa may Cafe Amigos. Dito kasi kami magkita-kita ni Dave Antolin Navarro. Ang gaganap bilang si Snoop, charot. May gagawin kasi kaming food tasting dito sa may Amigos na hindi ko man alam kung paano papasok yung genre ko ba. Kaya gawa na lang ng love story. Oy, bala kayo dyan. Kasi tignan nyo, nakakakilig naman talaga. Pinagbuksan pa kasi ako ni Jeff ng pinto. Para talaga siyang si Boss Brandon, tapos ako naman si Secretary Kim. Na isinama niya dahil may general meeting siya sa isang client. Diba? Wag na kayong umangal. Ngayon, andito na kami sa loob. Kaya nga pumasok, diba? Sa may second floor po ito, kasi sa baba naman yung coffee shop. Ganyan yung itsura niya. Isa kasi siyang resto bar. Kaya merong stage sa harap kasi dyan po magpe-perform yung banda. At mga stand-up comedian. Charot! Wala pa stand-up comedian dito, B. Ako siguro mauuna sakaling ma-discover ako. Ganyan naman yung itsura niya kapag dumungaw ka sa bintana sa labas. Kitang-kita mo yung kabuuan ng Ashdan Walk at yung kabuuan din ng traffic. Umuulan kasi kaya natural lang yan na magka-traffic sa amin. Tapos rush hour na rin, alas 5 ng hapon ito. So kung nagtataka kayo, bakit mayroong sagisag ng Pilipinas dyan? Malamang Filipino restaurant to alangan flag ng Bangladesh ilagay dyan, di ba? So habang inaantay po namin yung pagdating ni Sir Dave, also known as Snoop para sa content na ito, kinantahan muna ako ni Boss Jeff, Boss Brandon pala, ng Your Love by Alamid. Meron din kasi videoke dito, pwede ka kumanta habang wala pa yung banda. Parang iba man yung kanta. Uy, Beautiful in My Eyes pala. Hanggang sa ayan, dumating na po si Sir Dave. Hindi ko na nabidyohan yung grand entrance niya kasi nahiya ako. Ang pogi niya kasi. Katabi niya naman ang kapitapitagang si Boss Jeff. Sinadya ko talagang paupuin silang dalawa sa harapan ko para habang kumakain ako, may maganda naman akong tanawing nakikita, no? Ayan pala yung in-order ko for myself, tapsilog na labasitlog. At kay Boss Brandon naman, yung lomi. Itsura pa lang mukhang masarap na, diba? Ang ganda kasi ng mga pailaw nila dito, kitang-kita sa video yung food. Hindi na pala nag-order si Sir Dave kasi nga magpo-food tasting din naman kami mamaya. Kaya nire-reserve niya yung appetite niya. Pagkatapos namin kumain, sinimulan na namin agad ang shooting. Eto na, welcome to Cafe Amigos Restaurant. O, binabasa ko lang kung ano nakasulat, ha? Na iba na daw kasi tawag restaurant na parang Mutant Ninja Turtle, ganun. Ayun pala yung mga pagkain titikman namin mamaya, naka-ready na. Pero sa ngayon ay mag-shoot muna si Sir Dave ng kanyang pa-intro. At kung napapansin ninyo kung sino pa yung nakasuot, nakagalang-galang ang suot, siya pa yung ginawa naming videographer at the same time director. Nakakahiya man tuloy kay Boss Brandon. Seriously guys, ganyan po talaga kabait si Boss Jeff. Tutulungan kanya talaga sa paggawa ng content kapag kasama mo siya. Kaya hindi na yan bago sa akin kasi ilang beses ko na rin siya nakasama sa vlog. Kaya nga minsan napapaisip na lang ako kung kilig pa ba itong nararamdaman ko sa kanya. Kung malaman ang nadarama sa Di makatulog sa gabi. Itong Totsi Gibara na to, alam niyang may LBM siya, nag-record pa rin ng kanta, Habang pinapanood ko silang dalawa na nag-shoot, parang may naramdaman akong kakaiba na chemistry nitong dalawa, ha? Parang ako na naman yung mapag-iiwanan nito, Di ko alam bakit ba nagkakaganto. Nagselos? Charot lang. Parang ang tagal naman nila matapos mag-shoot. Diyos ko. Yung kinain ko kanina bumaba na. Kaya bilis-bilisan nyo na dyan at nagutom na ulit ako. So, ito na po yung mga putahin na hinanda nila para tikman namin. Bulelo na lumamig na yung sabaw dahil sa kakashoot. Tapsilogs kasi dalawa po yung itlog. Lomi na malapot at sayseg.
Ang arte ng baklang to ah. Simulan na natin ang laklakan. So, bala ang setup namin dito ni Sir Dave, yung para lang kaming nagdi-dinner date. Romantic dinner date sa Paris, France. Ganon. So, syempre, dito, sasandukan niya ako. Oh, di ba, Billy? Ako na yung pinagsandok ngayon. So, unahin na namin itong nilaga kasi lumamig na yung sabaw. Sabi ni Direk, hihigupin daw muna namin ito sa mangkok. Kaya ayan, nag-cheers kami. Sabaw lang, nag-cheers pa. Gamsaham ni Da, sarang hiyo. Sa kanan namin nilamon yung karne. Na kung saan, tinakpan ko yung pagmuya ko kasi sa laula po talaga ako ngumuya ng karne. Nakakahiya naman kasi dito sa kadate ko ba. Baka malaman pa niya ang patay gutom ako. Sunod naman na namin itong lomi. O, ayan, di ba? Pinagsandukan niya talaga ako. Ang sweet naman ni Snoop. Tapos cheers daw ulit bago sumubo, sabi ni Derek. Ano ba naman itong mga pinag-uutos sa amin ni Boss Jeff? Oy! At syempre, dahil nga sa dalagang Pilipina naman talaga ako, hindi ko pwedeng ipakita sa kadate ko na gutom ako. Dapat pasimple pa rin akong kumain habang nakaharap sa kanya. Kaya pagbaling ko sa kaliwa, di ba sa laula? Timawa, di po nga. Di ba natawa siya? Napansin niya yata yung pagmuya ko. Ewan ko ba kay Boss Jeff kung natatawa dito sa akin. Habang kinukuhanan kami, di ko na kasi siya napansin. Nakatutok kasi ako kay Sir Dave. Ang landi ko talaga, no? Diyos ko mahabagin. Dito naman na tayo sa top silogs. Saglit lang to kasi natikman ko naman na ito kanina. Kaya sinubuan lang naman niya ako. Parang ganito. Baka maihina kayo sa kilig, ha? Di ko na pala nakuhanan yung pagtikim namin sa sayseg kasi parang wala man kaming kapakipakinabang na eksenang ginawa doon. Kaya ayan, uminom na lang kami. Pinili ko ay yung Coca-Cola na shake ko like Steven Bansel. Kaya pinalitan ni Sir Dave bago ko buksan. Baka daw kasi sumabog. Sa kanya naman yung San Miguel na non-alcohol. So, dyan na po natatapos ang aming food tasting. Ito pala yung price list ng kanilang mga menu. Muntikan ko na makalimutan. Para may idea kayo sakaling maisipan nyo magpunta dito. So, habang tinutuloy namin yung pagkain naming tatlo doon sa mga pinatikim sa aming pagkain, sakto, dumating na rin yung live band. Ayan po sila, ang performer ngayong gabi. Boy, ayaw din pakabog ni Boss Jeff ha. Kumuha rin ng clip namin para sa kilig moment. Di ko siya inutusan doon ha. Siya kumuha nun. Kinilig tuloy ako. Hay, kung alam ko lang na ganito pala ang dami kong gwapo na makakakulab. Sana 10 years old pa lang ako, sinimulan ko na lang mag-vlog. Para nakarami-rami na ako. Charot! Hanggang sa nagmadali na kaming umuwi kasi ang lakas na ng ulan. Grabe, sobrang salamat po talaga sa dalawang nagwagwapuhang lalaki na ito. Huwag niyo sila kalimutang i-follow guys ha. Dave Antolin Navarro and Joff in Saudi sa Facebook. Joff de Dios naman sa YouTube. Hindi na ako masyadong nakapag-outro guys pag uwi kasi sobrang lakas po talaga ng ulan. Baha na rin kaya ang hirap dumaan ng mga sasakyan. Kaya hanggang dito na lamang po. Salamat sa panunood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make everyone malandi. So, ayun na nga. Diba? So, pinadalhan po tayo ni Christian Antolin, charot, ni Sir Dave Antolin Navarro ng mga pagkain syempre. So, ayan po yung pangalan ng kumpanya nang nagpadala ng pagkain sa akin. JD Foods, Ate Paborito. Tama ba? So, hindi ko na patatagalin pa. Bubuksan ko na nang matikman na at nang matakam na kayo. First is the Biko. Bilat ko lang ang habol. Biko. Taray, may paubi pa. Alam nyo guys, ang sarap niya. Naloka ako. Di ko akalain na pwede pa pala gawing ganito kasarap ang Biko. 10/10. Baked sushi. Sushi talaga. Baked sushi. Mahilig ako sa kanin. Honest review, 10/10. The best ang kanyang Biko ube. And then ito, for me, 9/10.
masarap pa rin. Overall review, kitang-kita nyo naman sa itsura guys, sobrang sarap po talaga ng mga pagkain nila. Hindi siya basta-basta guys, halatang pinag-isipan talagang maigi yung mga sangkap. Sulit ang bayad nyo dito as in, hindi kayo magsisisi. Sure ako dyan. Dalawa pa lang itong natitikman ko ha, pero alam ko marami pa silang mga available na products or foods. And of course, wag nyo rin po kalimutang i-follow si Dave Antolin Navarro para sa iba pang mga detalye ng kanilang panindang pagkain na sobrang sarap. Order na kayo. Wow. JD Foods, ate paborito. ATBP kasi yan eh. Si ate paborito. Ganun yung kanta namin ng bata ko eh. So, JD Foods, ATBP, 056-910-8023 for their WhatsApp. Doon kayo mag-order sa kanya. Hindi sa akin. Naiintindihan niyo kasi dami-dami kong ginagawa. Busy ako. Ako nag-promote lang naman at nag-food review kasi binigyan ako ng free foods. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.